Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, ang balita ngayon. Pahayag ito ni Senator Lito Lapid. Paminsan-minsan lang magsalita. Kaya itong nagsalita na siya, nagbuhos na rin siya ng sama ng loob. Lito Lapid umaming nasasaktan sa tuwing ginagawa siyang katatawanan. Tahasang inamin ni Actor Senator Lito Lapid na nasasaktan siya tuwing ginagawang katatawanan at sinasabihang walang alam dahil sa kakulangan niya sa formal na edukasyon. Sa isang press conference, sinabi ni Lapid na bagamat tinatanggap na lamang niya ang mga kantyaw, hindi naman niya ikinakailang tao rin siya na nasasaktan. Sabi niya, siyempre tao lang ako, minsan nasasaktan din dahil hindi po ako nakapag-aral. Wala naman po akong magawa kung ganon kantyaw nila sa akin. Di ako marunong mag-Ingles. Di ako marunong magsalita ng marami dahil kulang po ako sa basa. Pwede ka namang mag-aral. Tingnan niya si Manny Pacquiao, nag-aral ngayon nakaka-English na, di ba? Dagdag pa ng senador, sanay na raw siyang maliitin ng ilang tao. Kung kantyawan nila sila Lito Lapid, ganon ng ganon na lang. Kung maliitin nila sila Lito Lapid, ganon na lang. Dinobli lang niya. Yan, pahayag niya yan Kwento pa ni Lapid, matagal na niyang tanggap ang kanyang pinanggalingan at hindi niya rin kalaing hahantong siya sa mundo ng politika. Paborito ko itong panoorin ng pelikula niya. Leon Guerrero! Galing niyang umarte sa action movies. Kwento pa ni Lapid, matagal na niyang tanggap ang kanya. Sabi niya, di ko naman po alam na makakarating ako rito. Kahit na barangay captain lang, hindi ako qualified. Wow! Ito naman ang humility. Kahit na kagawad, hindi ako qualified. Yun po, nasa isip ko. Na wala akong karapatang pumasok sa politika dahil kulang ang pinag-aralan ko. Pero wala pa akong magawa Dinadala ako ng kapalaran dito. Correct. Ang tagal niya ng senador Hindi siya natatalo Malakas ang hatak sa masa. Dahil sa mga insultong naranasan, mas mariin ngayon ang paalala ni Lapid sa kanyang mga anak at sa kabataan na pahalagaan ng edukasyon. Ang ganda naman to. Sinasabi ko nga sinisigaw pa nila. Kaya sinasabi ko sa mga anak ko, ipaghiganti nyo ako. Mga anak, mag-aral kayo. Ayokong mainsulto kayo, nararanasan ko ngayon. Dagdag pa ng senador. Ay, nako. Anyway, kapalaran talaga ng tao. Hindi niya pinangarap. Ako, hindi ko akalain na magiging senador ito Kala ko hanggang pelikula lang. Di ba naging governor pa siya sa Saan ba yun? Bulacan o Pampanga? Bago siya naging senador, vice governor. Hindi ko kabisado. Basta, alam ko, nag-governor sa isang probinsya. Hanggang, pumasok sa politika. Dahil nga sa kasikatan niya, dahil sa totoo naman, sikat na sikat niya bilang artista. Yan, kasabayan niya sina Fernando po. Ngayon, nandiyan pa rin siya. So, sige na lang po, Senator Lito Lapid, dahil public figure kayo, huwag kayong maging balat sibuyas. Although, nasasaktan ka, naintindihan namin yon. Sana, pagdating sa ito, ano sa tingin nyo? Impeachment case ni BP Sara. Anong boto kaya ni Senator Lapid? Kasi nung
Binotohan nila yung pag-archive sa impeachment, kasama siya sa 18. Lahat ng mga botohan, di ba, yung unang botohan 18.5 pa rin. Tapos pangalawang botohan 18.5, nandyan na si Lito Lapid. Palagi siyang pabor sa ano. So sana makuha pa rin natin si Senator Lapid na boboto pag-acquit kay BP Sara. Dahil ang labanan ngayon is sa Senado. Siguradong isasampa na yung impeachment case ni BP Sara next year, February. Siguradong aakyat ito. Siguradong makakakuha ng 1/3 vote ng mga congressman dahil sabi ni BP Sara, ginagamit na naman ang 2026 budget para pambili ng perma ng mga congressman. So, expected na yan. At labanan sa Senado, ito kaya natanong ko, ano kaya ang magiging boto ni Senator Lapid? Madadala ba siya sa, palagay ko, madadala siya sa, kasi kapartido niya kapartido niya sina Senator Soto at Senator Lacson, sa NPC sila. Huwag na pala nating asahan. Sigurado yan. Tingin ko lang opinion ko lang ito. Pag botohan na ng Senado yung impeachment case, conviction ang boto ni Senator Lapid dahil kapartido niya si Lacson at Soto. But anyway, wag tayong mag-alala dahil yung 9 minority senators, sa tingin ko, siguradong boboto ang mga yan para sa acquittal ni BP Sara. Yun lang, panalo na po tayo. Kaya, iiyak na yan. Kahit sinong admin, may nabasa kong post, ang kandidato daw ng Marcos admin is John Vic Rimulya at saka Vince Dizon. Pwede, kasi wala namang iba. Kaya lang, kung sila lang ay nako, ilalampaso sila ni BP Inday Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang saging lakatan ni Manoy Boy nga una niyang tanom nga namunga na. Og muna ni siya ang giputos gyud para nga sinaw ang iyang bunga. Sunod-sunod na gyud ang pagpamunga sa among saging lakatan. Karon mo na sad ni ang ikaduhang tanom ni Manoy Boy nga saging lakatan. So namunga na sad ni ang ikaduha niya nga tanom. So ulahin na ni nga gitanom ni Manoy, apa namunga na So walo siya ka sipi. So pagaputuson ni Manoy karon. Ibitino pa. Trabaho ko anak kay. Wala makapan. Galit? Galit ada. Taga-gising na tayo asahan yung isa bangat na. Dalam ko mabut Yes, Papa. Oh, tingkat galit. Ito sa Ginoo nga anang unod na gini nga mong saging. Oo. O matawas na gyud mi ani sa kalisod. Gawas sa lakatan nanum gyapon mi kape aron nga makadugang pod sa among kalisod ug mangunod. Ug maka-awas na sa kalisod makapaeskwela pag ni sa among mga anak. Oo. Pila da ni Manoy kapunuan ang imong saging lakatan? Ni 100. 180. Oh, Oo, so dagan-dagan gyud. So sunod-sunod naman ay ang pagpamunga sa inyong saging lakatan ba? Pagpangunod sa saging.
So tanan na namo nga atong saging lakatan Manoy ba bisan sa amo ah. So salamat kay Manoy. Oh, salamat gud kayo. Salamat po sa Ginoo. Oo. Sa nagtanaw sa video. Oo, sa nagsuporta.